Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Merry Christmas! Maligayang Pasko sa inyo mga kabisyo. Disyembre 1. Ang bilis, no? Grabe, Sabi no? niya sinasabi natin eh. Uutot mo lang yung Nobyembre, Correct. Disyembre na. Dighay mo lang to, Enero na. Diba? Grabe, Kurap mo, no? Pebrero na. Sa totoo, napakabilis. Time flies. Napakabilis talaga ng takbo ng panahon. Sobra. As in. Kanina nga, partner, nung kami papunta dito sa station, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, napakarami pong kailangan gawin. Pero sana po, ma-enjoy pa rin yung season. Diba? Yes. Kasi minsan, sobrang matindacious na aligaga tayo sa mga bagay-bagay na nakakalimutan natin na dapat ini-enjoy itong season na ito. Totoo 'Di ba? yun. Yun. Kasi parang ang daming kailangan tapusin, may mga year-end, natataranta sa mga ganitong klaseng preparation, may bubuing mga programa, may mga party na kailangan gawin, 'di ba? May mga budget na kailangang ubusin, 'di ba? Mga napakarami na nakakalimutan natin na huy. Kaya may ganitong kaganapan kasi birthday ni Jesus una at para mag-enjoy po tayong lahat. So, yun po ang pinakamahalaga. Kahit na alam po namin sa araw na ito at simula kagabi, 'di ba? Talaga napakarami ang nalungkot dahil sa Katniel. Alam mo talagang sobrang sabi ko nga sa post ko kahapon, partner, yung Katniel lang, yung talagang love team na lahat ng teleserye nila at saka pelikula pinapanood ko. Katniel fan ka pala. Oo, Katniel fan talaga ako. Sobra. Kaya I'm sure lahat naman po tayo relate sa usaping Katniel na broken-hearted po tayong lahat. Kaya nga nag-post ang Love Radio Manila kagabi na tambalan lang ang sakalam, 'di ba? Stay strong, guys. Kapit lang, hindi mabubuwag ang tambalang ito. Kapit lang, Nicole and Chris, di ba? Totoo, kasi alam mo, sa totoo lang, hindi lang naman Katniel. Kapag halimbawa, yung si Brad Pitt. Sharon and Gabby. Di ba? Madami. Kung sino man, kung ano mang henerasyon, di ba? Luma man o bago. Kapag alam natin na parang feeling natin forever sila, at ang tagal-tagal nila, tapos bigla sila maghihiwalay, lahat tayo apektado. Di ba? Yung kapitbahay mo nga lang, apektado ka na naghiwalay sila nung jowa niyang hindi naman kagandahan eh. Ito pa kayang iniidolo mo, 'di ba? Kaya correct. Gets naman natin yung feeling ng lahat kung bakit madami ako mga nabasa na ayaw nila magluto kagabi, mainit ang ulo, ayaw magpagupit sa mga salon kasi baka mainit din ang ulo ng mga beks, 'di ba? Kasi mali mo Katniel din sila, 'di ba? Yung mga ganon, affected tayo pero ganun po talaga eh. People come and go, hindi natin talaga masasabi. Kaya nga 'di ba lagi nating sinasabi po ito mga kabisyo. Take each day at a time. Ang bawat araw na meron po tayo, enjoy po natin kasi hindi po natin masasabi kung hanggang kailan yung taong yan sa buhay mo, yung relationship sa buhay mo, yung trabaho na meron ka, yung career na meron ka, yung gamit na meron ka. Baka mamaya, sinasawalang bahala mo lang yung phone mo. Hindi mo masyadong inaalagaan pero tingnan mo pag nawala, diba? Hindi ba tarantang-taranta ka? Talaga mababago lahat ng ang itinerary mo kapag nawala ang isang importanteng bagay na minsan ipinagsasawalang bahala natin. Tama. Totoo yun mga kaibigan, that happiness are in the details eh. And these details are mostly taken for granted. Totoo yan. Diba? For example, yung paglabas mo ng bahay, hindi mo napansin ang ganda ng sikat ng araw. Totoo. Diba? Pag tiningnan mo yun, magpapasalamat ka, Lord, ang ganda naman pala ng umagang ibinigay mo sa akin. Minsan sa sobrang busy po natin, yung nagkukumahog tayo na teka, attend ako ng magandang party, hahanap ako ng magandang damit. Well, that's it. Okay lang naman din yun. At exciting naman yun. Tsaka season naman talaga yan ng damitan at partihan. Oo, talaga naiintindihan naman natin yun. Kaya lang sa sobrang kumahog natin, sa sobrang taranta palagi natin, busy yung isip natin, diba, preoccupied na siya ng napakaraming bagay. Yung mga ganitong detalye na pagsikat ng araw na napakaganda, hindi mo na napapansin. Correct. Totoo yun, may sinabi yung pare, one time umattend ako ng misa, one time. Oh my gosh. Kaya pala, nung isang araw nakita ko yung sa may bandang alak-alakan mo may kaunting sunog.
Dumikit kasi ako doon sa ano. Nung minsang nagpunta ka sa simbahan, umapuy ka. Di na ano Saan ka ako, nadikit? natilamsikan ako ng holy water. Kaya nga. Dahil yan sa pag-apoy mo sa simbahan. So, nung minsang nagsimba ka, ano sabi ni Father? Oo, sa sobrang busy nating mga tao, hindi na natin napapansin yung mga magagandang bagay na Correct. hindi naman natin binabayaran, na nandyan lang sa tabi-tabi, hindi natin pinapansin pero sobrang mahalaga. Yung tipong mapansin mo lang may paru-parang dumapo sa sa bulaklak. Ganda nun. Ang ganda nun hindi mo lang na-appreciate. Correct. 'Di ba yung aso mo na sumalubong sa iyo, hindi mo rin siya na-appreciate. 'Di ba yung mga ganung bagay na hindi natin napapansin na pinagsasawalang bahala natin, 'di ba? Bagay na nagbibigay po sa atin ng kaligayahan na hindi lang po natin pinagtutuunan ng pansin. At kailangan pagtuunan din po talaga ng pansin, Yes. 'di ba? Kasi ito yung mga bagay na hindi man natin hiniling, 'di ba? Oo. Pero ibinigay po sa atin. At ito yung mga bagay na wala pong bayad. Yes. Yung pagbili mo ng damit, may bayad yan. Totoo. Diba, Yung pag-add to cart. di ba yung puspusan yung paghahanap mo ng magandang damit kasi kailangan kabugera kapag dating ng party. Truth. Di ba? Gumastos ka doon. Pero yung pagtingin mo sa sikat ng araw, yung sunrise mga kaibigan, yung sunset, libre po yan. Wala pong Hindi bayad. mo babayaran. Yung pag-inom nga ng malamig na tubig. Di ba? Sobrang minsan din na natin na-appreciate. Ay, grabe, ang sarap, ang sarap. ginhawa. Correct. Di ba? Happiness are in the details. And details are mostly taken for granted. Wag nating i-take for granted. Yes. Siguro talagang madali lang naman sabihin talaga, pero kung aligaga ka, hindi mo na makita yung araw, 'di ba? Pero take a breath. Oo. 'Di ba? Take a moment. Yan. Totoo Alam mo 'yon, yun. yung bigyan mo yung sarili mo ng moment just to take everything in. Yes. And kunyari, just for this moment, realize na it's the first day of Christmas, 'di ba? Yes, ganun, Unang araw ng Pasko, napakasayang season. Let's take it all in. Isipin mo kung gaano katindi yung magiging happiness o kababawan ng kaligayahan natin. Kung ang bawat detalye nakikitaan natin ng happiness. Correct, 'Di ba? Kung ang bawat detalye katulad nga ng simpleng pag-inom ng tubig, 'di ba? malamig na tubig, Merong malamig na soft drinks, correct. mga ganun. Kung na-feel mo yung ganun, edi very good. Kasi kung hindi mo na nakikita yung mga maliliit na, yung happiness sa maliliit na mga detalye at hinahanap mo na lang siya sa mga malalaki, baka ma-disappoint ka at baka malungkot ka. Yes. Kasi At hindi ganun yung naman, nangyayari, correct ka, ha? hindi naman kasi sa lahat ng oras malalaki. 'Di ba? Malalaki yung mga sorpresa, malalaki yung mga biyaya, hindi madaming mga maliliit na biyaya, 'di ba? Yun nga lang wala kasi sipon ngayon Yung isa ka sa Yes. mga hindi tinamaan ng ubo, apaka ang ganda ng pakiramdam no na ang dami ko pong kakilala, ang gagandang mga babae, kung umubo talaga may mga laman. May kulay May pa. kulay pa. 'Di ba? Dahak pa more. 'Di ba? Mamerde-merde pa. Sa trot. Manilaw-nilaw, mamerde-merde. Manikit-nikit, malagkit-lagkit. 'Di ba? Imagine yung lahat. Pero yung wala kang nararamdaman, isa ka sa mga hindi tinamaan, 'di ba? Isang napakalaking biyaya 'yon. So, marami pong grasya mga kabisyo at wag po nating kalilimutan 'yon, 'di ba? Although alam mo partner, yung Christmas season talaga may kaakibat talaga din siyang yung parang extrang kalungkutan. Kaya nga sabi daw nila, dapat maging mas sensitibo tayo kasi hindi naman lahat masaya pagka Pasko. Lalong-lalo na kapag halimbawa nawala ng somebody, yan nga katulad ng Katniel break up, 'di ba? May mga ganun talagang mga eksenang kalungkutan. May ganun yung Pasko 'Di parang tinitriple, kina-quadruple niya, binubonggahan niya, may na maximum level niya. Kung ano yung nararamdaman mo, 'di ba? Correct. Totoo Extra emotional May ang bawat ganyan. tao, ang maraming tao. May extrang kurot, 'di ba? May ganun pa, may ganun kapag kapaskuhan Pero bottom line is, let's enjoy itong bawat araw ng Kapaskuhan. Ito na po talaga yung December na. Totoo Grabe, yun. No? Bilis. Yung ma-realize mo lang na kasama mo pala ang pamilya mo ngayong darating na Pasko. Blessing yun. Oo, sobrang napakagandang blessing nun. Totoo. Ito lagi yung it's isa rin sa magandang example. Malapit po kami sa Roas Boulevard. So talagang ilang lakad lang namin na nakikita po namin ang napakagandang sunset. Yes. Diba? Yung kunyari bad mood ka the whole day o stress ka, broken hearted ka, pag napadaan ka lang ng Rojas Boulevard, Nakakakalma siya makakalma ka talaga. Kung hindi traffic ha.
Actually, medyo okay nga din yung traffic Oo. kasi mas nananam na mo yung sunset. Hindi rin, kung nagmamadali ka, partner. Hindi, pero totoo. Diba? Nakikita yan eh. Oo, nababago talaga yung mood mo na parang, ay, ang galing. Ang ganda. Wala magsasabi, ay, ang pangit ng sunset. Wala. Every time na madadaan ka dyan, wow, ang ganda. At ilalabas mo yung cellphone mo. Tendency is, lagi mong ilalabas ang cellphone mo at pipicturean at i-video yung sunset Kasi sa ang Manila ganda. Bay kasi ang ganda. And sometimes, these are taken for granted. Na parang, ay, nakakabago pala ng mood yung sunset. Correct. Yung Diba? mga ang nagte-take for granted yan, yung mga araw-araw dinadaanan to eh. Oo. Yung mas na-appreciate siya ng mga taong hindi taga dito sa atin. Oo. Parang alam, ganda pala dito. Ano Diba? kayong feeling na araw-araw ganito yung nararamdaman ninyo? Oo. Alam mo, for ilang years nag-work ako sa corporate sa Makati, no? So, nakikita ko talaga mga building na malalaki, kalsadang masisiki, puro one way, mga ganyan, Oo. 'di ba? Mga ganon. At because it's Mga a taong aligaga. business. Oo, Sobra business sa yun ano, eh. sa Makati nagmamadali sa yung mga tao. BCD, DCE. Oo, yan. Basta ano siya, nagmamadali yung mga tao dyan. Kasi yun naman talaga. Yun ang ano eh, hub siya eh, business district. BCD, Ganon. So, nung napunta ako dito sa Love Radio, parang mga ako sa laki ng kalsada. Pag napunta ka kasi sa Manila Broadcasting Company, ang laki po ng kalsada namin. Oo. Kaya nga dito Ang lapad. ginaganap yung Aliwan Fiesta eh. Yes, Kasi napakalapad ng kalsada. Sana nga dito umalis dito kahit Sabi kailan nila eh. sa inyo yan, sa inyo yan. Hindi, sa bus namin. Bakit? Nagtatrabaho dito. Di kami din. Sa amin din to. Taga dito kaya kami. Oo, taga Oo, dito ang ganda kami. ng daan namin dito sa Pero CCT. Magaganda yun, pa yung mga puno. Sa true. Oh, may fountain kami sa may harap. Kaya nga. Oh, maganda yung fountain. Yung mga ganyan yung dapat nating ma-appreciate na meron ako nakikitang ganito kalaking Yes. kalsada everyday. Ang sarap sa pakiramdam. Ganyan. Kung ikaw naman nasa kabisihan, pwede mo rin makitaan ng magandang detalye yan. Ang ganda naman dito, busy lahat. Yes. Parang lahat naligaga na maghanap ng pagkakakitaan, 'di ba? Yung mga ganong klase mga detalye, mga Correct. kabisyo. See, it's all in the perspective. Yes, POV mindset ba mindset? Yes, minsan talaga makakikitaan mo ang maliliit na bagay ng kasiyahan na hindi mo kailangan gumastos, hindi mo kailangang mag-effort ng sobra. Yun ang pag-inom ng tubig na malamig na uhaw ka. Di ba ang sarap sa pakiramdam Sa noon? true. Sobrang appreciation na pwede mong maramdaman doon. Yun ay Correct kung ka. napapansin mo pa yun. Oo. Diba? Mapansin mo pa, dapat pansinin pa natin Correct. yun. Yung pag-utot ng masarap pa. Di ba? Na may counting friends. Utot with friends. Di ba may ganun may ganung utot na sa, ay ang sarap, di ba? Ako yung Kasi pag-ihi talaga, partner. Yun talaga. As in, na-appreciate mo pa ba yun? may pag-exhale talaga ako na, sarap. Minsan sasabi ko Ikaw talaga. pala yung dinig namin hanggang labas. Sarap na sarap sa pag-ihi. Hindi kasi, ewan ko kung na-experience yun yung pumabili sa usawa or na-experience yung mahirapang umihi. Kailan ba yun? Nung nagkasakit yata ako parang na-hospital ako, tapos may ganung part. Na UTI ka. Oo yata, tapos ang hirap, parang nakakabaliw. Nakakabaliw, di ka makaihi. It's a normal body function. Oo. So kung nakakaihi ka ng matiwasay, walang problema, yung malakas, malagripo, di ba? Yan yung sinasabi nating happiness in the details, di ba? Yan yung sinasabi nating detalye na minsan we take for granted, pero isang araw hindi ka makaihi ng maayos. Totoo yun. Hindi ba't napakahirap? Kaya yung nakapaglabas ka ng utot na yung masaya, 'di ba? Nakapaglabas ka, nakapagwiwi Masarap ka. lahat yun eh. Masarap talaga 'yun. Masarap sa pakiramdam. Basta again, all your body parts functioning normally, isang bagay na dapat ipagpasalamat po natin, 'di ba? Tama. Pero syempre hindi naman din tayo hihindi sa mga malalaking regalo Oo. at malalaking mga grasyang dadating kung meron man, Di 'di ba ba? nakaka-excite pa lalo Sa yun? true. Bonus na yun eh. Di ba yung mga Yes. darating bang ibang mga surprises mula sa ibang tao? Di ba? Maliban sa POV natin, bonus yun mga kaibigan. At Correct. yun yung magandang maging practice natin. Hindi lamang dahil Pasko ngayon na dapat maging positibo tayo sa mga, di ba, sa perspective natin. Correct. Gawin po natin siya everyday. Oo. All throughout the year, i-practice natin. Train your body, train your mind, train your heart na maging ganito yung perspective mo. All throughout the year, Ang magiging masaya dali-daling ka. sabihin, no? Kami nga, hindi namin magawa lahat to eh. Sinishare namin para magawa nyo din. Para magawa nyo, di ba? Oo, kung di namin kayang gawin, malay nyo, kaya nyo. Correct, di ba? At least,
least kami, nagpaalala, di ba? Na ganito yung mga dapat gawin. Correct. Di ba? Napakaraming aligaga ngayong araw na ito. Ang daming mga pupuntahan, natataranta, maghagilap ng kung sinong sponsor sa ganito, sinong hihinga ng raffle, mga ganyan. Basang importanticious, oo, kailangan gawin na lahat ng mga kailangan tapusin, pero do not forget to enjoy the season. Totoo yan. Lahat tayo nag-check ng calendar ngayon. Sure. Diba? Ano Bawat bang araw. gawin? Teka, ano pa ba yung medyo maluwag ko? Ay, teka, busy na pala ako sa mga susunod na araw. Ngayong weekend pala, fully booked na ako. Alam mo nga, partner, hindi ko nga alam kung tayo ito because it's our job. Oh. Or mga tao. Hindi rin, no? Generally siguro. Feeling ko lahat. Oo, lahat din tumitingin naman. talaga ng kalendaryo kasi sunod-sunod po yung Christmas party Kasi baka mamaya, na pupuntahan natin. Baka mamaya kasi yung mga iba parang hindi sila relate. Ano ba sinasabi lang busy sila? Ba't kami parang ba't parang kami parehas lang? Kasi totoo Like ako, I would say na sobrang busy natin. Kasi kunyari titingnan ko yung calendar ko ha. Ngayong, puno-puno siya. Mula today hanggang Monday. Hanggang May. Hanggang may sayad na ako. Kararaket. Hanggang may sakit ka na. Hanggang may sakit na ako. Hanggang May. Hanggang may saltik na ako, may sayad na ako. Ganyan. Tinitingnan, ano siya, Christmas party siya, na-hostan ko mula today until Monday. Ganon. So, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Pero that's me, nag-host ako. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang kumpanya lang, edi isa lang party mo. So hindi ka busy. Kaya nga, baka yung mga tao hindi makarelate, parang, bakit sila busy? Bakit hindi kami busy? Diba? Ewan ko lang, kaya nga parang, is it just us because it is our job? Or, talagang generally medyo aligaga? Feeling ko generally medyo aligaga kasi bili-bili regalo. Feeling ko marami. May extrang pera. May 13th month na ba? Parang wali pa. Wali pa rin. Kaya pero okay lang yan. Sinisingil na, wala pang pambayad. Pero nakakaaligaga okay, talaga. Hindi, okay lang yan. Ubus na lahat ng mga ubus na lahat ng mga kita nila, 13th month nila, tayo meron pa. Yan. So sila naman ng aligaga. Correct. Sila naman ng taranta. Tayo, masaya. Ganyan. Mga ganon na. Siguro ex-aligaga. Pero ex-aligaga rin talaga siya. Para dun sa mga, tulad natin, nag-host. Correct ka. Nag-organize ng events, mga ganon. Busy kami sa mga events. Sa mga yung mga job-related events namin. Correct Diba? ka. Yung mga Christmas party, ang dami nag-i-invite sa amin, kahit appearance lang, makikain lang. Correct. Yung iba, hosting talaga. True. O yung iba din, busy yung maraming tao. Kasi, kunyari, nagtatrabaho sa company. Sila assignment. Sila assigned. Correct. Meron silang Christmas party doon and malamang yung family reunion. Di ba? Kaliwat kanan din yan. Sa side ni ganito, sa side ni ganyan, nag-organize ng Christmas party. O ganito. So, everybody's busy. Aligaga. O ganito, kung di ka busy, maghanap ka ng kabisihan para relate ka sa usapan. Kasi na-imagine ko, bakit parang aligaga yung usapan nila lagi? Ako naman hindi aligaga. Isa lang ang kumpanya ko. Isa lang naman yung nakabook ko na Christmas party. Oo, bakit parang tarantay tambalan? Well, whatever it is, just let us all enjoy the season. Kung malungkot po tayo sa Katniel, sabi nga nila, let's together grow and heal. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!